Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista ni Bicol Saro Party List Nagulat naman ako sa mukha nito. Pero man lumayo ka ng konti, putang na yung pisngi mo, parang dalawang betlog na magkalayo eh. Mukha nito pinaglisa sa mga ng loob, ano? Tayo na kung ganito ang mukha ko talagang, nako, sabi ko nga siya, ganito mukha ko talagang sisihin ko mga magulang ko. Tayo na naman, nay, tay, ano ba? Saan nyo ba ako pinaglihis sa itlog ng kalabaw? Ang pangit, no? Walang hiya, pangit pa ng ugali ng hayop na ito. Putsang ina, lahat ng pangit na parte ng mukha inilagay sa mukha niya eh. Ito hindi to pwedeng mag-swimming. Pag mag-swimming to, malulunod to. Yung ilong niya nakataob eh. Taina, lugi kami sa'yo, Ridon. Tangina, ang laki ng butas ng ilong mo. Ang dami mong sinisinghot na hangin. Kaya pala minsan pag nandiyan ka sa paligid, manipis na yung hangin. Nahihigop mo lahat, punyeta ka. Magandang araw mga banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Posty at your service. How are you today? Kamusta naman ang buhay-buhay natin? Another day. Panibagong araw. Panibagong kulitan session na naman tayo mga bossing. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balong-balunan. Puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, mga palamunin ng taong bayan, mga sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, madriaga, kidnap, for ransom gang, at fake news peddler sa Malacanang. Ako lang ang dapat fake news, hindi pa pwedeng masyado tayo marami. Masyado tayo marami, dapat isa lang. Ako lang sapat na, oo mga bossing. Lahat ng mga impacto maligno, masasamang espiritu sa gobyerno. Lahat ng mga sinungaling mambubudol, lahat ng mga fake news peddler, yung sindikato ng troll army ni Claire Castro, mga demonyo, Satanas, Judas, Barbas, Hestas. Ay, naku po. Ang saya-saya na sa Pilipinas, no? Saya-saya sa Pilipinas. Happy kayo. Ang ganda ng mga nangyayari, no, mga bossing. Kayo ba ay masaya sa mga nakikita ninyo, mga natutunghayan ninyo diyan sa mga bali-balita? Ang haba ng mga re-reaksyonan natin, kaya sisimulan na natin ng maaga. Pero bago yan, magano muna tayo, yung subscribe sa channel na to at saka sa Boss Dada 2.0. Maraming salamat sa inyong panonood, pagtangkilik sa mga videos na ina-upload natin, ha. Meron din tayong Facebook page, subscribe din po. Ano yan? Lambing lang mga bossing. Lambing lang mga bossing, baka naman pwede labas muna kayo. Follow kayo sa Facebook natin, dalawang Facebook pages yan. Tapos sa isang YouTube channel natin, Boss Dada Space 2.0. Type nyo lang dyan sa inyong YouTube at lalabas yan. And then balik kayo rito dahil mainit ang ating mga pag-uusapan. Di ba? Siya, pumunta na tayo kagad sa mga balita para talagang wala nang patumpik-tumpik pa. Di ba? Mainit ang issue ni Franco Mabanta, ha. Mainit pa rin ang issue ni Franco Mabanta. And medyo delikado yung kanilang network na Peanut Gallery. Hindi niyo siya kilala, no? Kung hindi niyo siya kilala, bago lang kayo sa politika. Dahil matagal naman ng personality yung Franco Mabanta. Pero yung Franco Mabanta na yan, never yan naging empleyado ng Duterte administration. Marami namang mga Duterte supporter na hindi naman konektado sa administrasyon. Hindi binabayaran, sinusweldohan ng administrasyon ni Pangulong Duterte noon. Hindi katulad ngayon. Kasi ito si Franco, nung 2016 pa lang, tumatakbo pa lang vice presidente si Bongbong, niya na yan, binabayaran niya na yan. Empleyado niya na yan. Dito sa Duterte, kaya nagtataka tayo bakit pinipilit nilang idikit itong si Franco kay Pangulong Duterte. Ito kaya si Franco ay nilaglag ng sarili niyang mga amo dahil wala silang makitang dungis, dumi, maibato sa mga Duterte. Kasi magsosona na mga bossing. Ano ang sa tingin ninyo isosona ni Marcos? Wala tayo isang taon. Mantakin ninyo isang taon na yung kanyang sona na mahiya naman kayo. Wala naman nahiya ang mga walang hiya. Mahiya naman kayo tapos wala naman nakulong. Ang mga nakulong, sabi ko nga sa inyo, nakulong si Bong Revilla, Diyos ko po. Makinalaman ni Bong Revilla dyan. Hindi naman siya miyembro ng sindikato dyan sa DPWH.
Pero siya ang nakakulong ngayon, hinihiring yung kanyang bail. Ito makakasuhan si tawag dito, Chis Escudero, Villanueva, meron pa parang 4 na senador daw yan. Siguro pinahihina nila yung hold ni VP Sara sa impeachment proceedings diyan sa Senado. Alam nila medyo mapapahiya talaga sila, mawiwindang sila pagdating na diyan at nagpakitaan na ng ebidensya, kasi alam talaga natin na itong impeachment ni VP Sara political ito at wala talaga silang ebidensya, because kung meron silang ebidensya sana minadali nila to in a sense na kompleto yung kanilang mga ebidensya at dokumento. Hindi na sana sila nag-conduct ng mga investigation ganyan, mga probing questions. Di ba? Yung mga clarificatory questions, something like that. Sana hindi na sila nagganon. Pero the fact na naghanap pa sila, I'm pretty sure na pagdating talaga dyan sa impeachment court, which is dyan sa Senate, talagang malulusaw yan. 3 years nang pinaghandaan ng 3 years nang pinaghandaan ng grupo ni VP Sara yan. Tapos, wala namang bagong ebidensya or articles of impeachment bukod doon sa sa pag-outburst daw niya di umano diyan sa isang Zoom press conference, kasama nga tayo doon. So hindi ko talaga alam bakit dinidikit nila itong Franco Mabanta na ito kay Pangulong Duterte Pero sabi nila, Boss Dada, nabasa ko kasi mga comment ninyo. Sabi ko kasi kung meron kayong mga ibang analysis, lagay nyo dyan. May sinasabi sila na, Boss Dada, di ba tao ni Matibag tao ni Bongbong si Matibag dahil siya naman na nag-appoint kay Matibag. Kung si Franco ay taga Malacanang, bakit pumayag si Matibag na Bakit pumayag si Matibag na siya ang nag-operate? Kung ayun na nga, isang anggulo kasi dito, pwedeng isang anggulo dito. Syempre, congresswoman yung asawa ni Matibag. Congresswoman. Kasi kung ang away na ito ay between the Marcos and itong Romualdez, syempre si Romualdez, meron din niyang mga kumbaga politiko sa bulsa niya. Mga may utang na loob sa kanya, katulad niya, nila Luistro, mga ganyan. Hindi ba? So bakit si Matibag? Si Matibag kasi ang pinaka pwede lang nating isipin na dahilan siya, asawa niya congresswoman, and di umano ito, hindi totoo ito malamang, pero parang bilyon daw ang allocation niyan ng project sa kanyang distrito sa Laguna dahil matindi ang baha diyan so pwedeng ganon. Pwedeng ganun, or pwede nga na talagang yung si Franco Mabanta liability na, hindi na asset sa kanila. Siguro sa dami ng mga issues na kinakaharap ng gobyerno ngayon, hindi na sila matulungan ni Franco Mabanta para pabanguhin yung pangalan nila. Because itong Franco Mabanta na to, kung makikita ninyo diyan sa PGMN, hindi nito tinitira si Bongbong I remember noong naglabas ng episode si Guanzon tungkol sa magpinsan na yan, gumawa siya ng anong tawag doon, yung open letter kay BBM, at parang pinipraise niya si BBM doon. Pero accordingly behind the scene, itong Franco Mabanta daw na ito, ang daming sinasabi tungkol sa administrasyon. Ang daming mga lihim ng administrasyon na alam naman natin lahat, pero nakasama siya at personal na witness niya. Pero pagka babanatan mo yung si Marcos sa kanyang online platform, siya may-ari. Yan, alam mo ito mahirap kapag ang may-ari ng isang network, mayroong hindi matino. Hindi ko sinasabing hindi matino si Franco pero imaginein mo kung katulad ka ng SMNI, let's say for example, si Pastor Apollo Kibuloy at saka yung mga pamunuan ng SMNI. Katulad kami kasi diyan sa SMNI, binibigyan nila kami ng laya. Kasi technically, kami ay mga anchors ng SMNI pero hindi kami empleyado ng SMNI. Ibig ko sabihin, para kami mga freelance na mga artista, wag mo artista. Pero sabihin na natin mga free agent kami. Tapos kumbaga ang setup kasi ng show namin diyan sa SMNI is co-production. Ginagamit namin yung kanilang facilities, yung kanilang studio para sa aming show, which is yung Vox Populi, Banateros, di ba? So hindi ibig sabihin noon na empleyado na nila kami, or we have to work there 8 hours a day, like Monday to Friday, something like that. So special yung aming employment sa kanila, at parang ang maganda sa SMNI is binibigyan nila kami ng laya na
na magsalita kung sino, kung ano man ang political leanings na amin, kung sino man ang mga gusto naming batikusin, kung sino yung gusto naming interviewin, binibigyan nila kami ng laya. Hindi nila kami parang nire-release na ito lang, itong posisyon natin. Walang ganun. Kaya kung mapapansin ninyo, nag-iimbita kami hindi lang mga Duterte supporter, pati yung mga non-Duterte na mga personalities, kasi ganyan ang isang istasyon, dapat walang bias talaga. I mean, alam naman natin na may political bias ang SMNI, considering na talagang Duterte 'yan. Pero ang maganda sa SMNI is hindi nila kailangang siraan ang kung sino man, basta kung ano lang yung totoong balita, yun lang yung inilalabas nila. Pag meron silang balita tungkol dito sa nangyari sa isang sitwasyon na ito, inaano talaga nila yan. Yun mismo yung binabalita nila. Hindi nila yan kinakargahan para pasamain ang pamahalaan. Bagamat nakikita naman natin ang panggigipit ng pamahalaan sa kanila, hindi nila hinahayaan na yung kanilang istasyon magamit sa paninira ng pamahalaan ng isang tao. Walang ganun sa SMNI. Ito ang problema sa ABS-CBN, sa TV5, katulad yan sa Peanut Gallery. Kapag corrupt ang iyong pinuno, apektado pati yung content ninyo. Yung content ninyo, makikita mo, talagang may iniiwasan, mayroong political leaning. So, yun ang problema, and yun ang kagandahan ng SMNI. Kumukuha sila ng mga magiging kasama nila sa pagbabalita na hindi nila inuutusan kung ano man yung mga dapat na sabihin, gawin, ganyan. Galing. So napaka-importante na itong si Franco Mabanta. Talagang ma-unmask natin kung ano ba talaga siya, sino ba talaga siya. Siya ay isang media operator, social media operator pa yan even before. And ito kung sino yung nasa power, yan yung yan yung didikitan yan. Kasi importante sa kanya yan kita yan pero mga bossing, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi yan nakapasok sa grupo or sa yung mga legitimate na mga DDS, katulad niya sila Attorney Trixie, sila Mocha, sila Banat Bay. Naging part sila talaga ng government under ng Presidential Communications Office, PCO. Ang naging amo nila noon si Martin Andanar. Itong si Franco, nagtatry ito na makapasok, pero never itong nakapasok sa yung ahensya ng gobyerno, ganyan. Hindi siya naging empleyado ng gobyerno, hindi siya nabayaran ng gobyerno, hindi siya nabayaran ng mga Duterte ng sweldo. Hindi katulad kay Bongbong na 2016 pa lang, social media manager na siya ni Bongbong, hanggang sa nung 2022, si Bongbong talaga yung sinuportahan niya. But during PR this time, dahil nga na ang napakalakas ng clamor kay PRD, pinipilit niyang dumikit. Halimbawa, may mga party, pupunta yan, o may mga gathering, pupunta yan. Pero never na nakapasok ito sa loob ng Kaya makikita mo yung mga pictures niya. Kung compare mo yung pictures niya kay Bongbong versus yung mga pictures niya kay Pangulong Duterte, and there's this one interview pa sila pa nila Falsis, talagang sinabi niya na si Bongbong Marcos is less violent than Duterte. Tapos tinanong siya doon ni Baklang Falsis, sabi, so are you saying that violent si Pangulong Duterte? Sabi niya, yes, definitely. Di ba? Meron ba DDS na ganyan? So pag tiningnan mo yung mga pictures na ipinipresenta ni Auntie Claire, kung hindi mo sa kampanya, sa isang gathering, Christmas party, mga ganon. Hindi katulad kay Bongbong. Kay Bongbong kasi ang dami mismo galing pa sa social media accounts mismo ni Franco na talagang super close sila. Hindi lang super close, hindi sa sobrang close nga nila, pati yung aso kilala na siya. Nandoon talaga siya sa grupo ng mga Marcos. So ngayon, yun nga yung tanong ninyo kay Matibag, pwedeng talagang inilaglag na siya ng administrasyon, tapos sinunog pa siya ni Martin Romualdez siguro dahil alam mo na, para meron silang kasi ngayon sinasabi nila na ayan, dahil dito sa nangyari na ito, pupulisin na natin ng social media. So hindi sila man nagde-declare ng martial law, pero gumagawa sila ng mga bagay para maghigpit sila, magkaroon sila ng reason para maghigpit at i-curtail ang ating freedom of expression. Mamaya maririnig niyo yan. Pero sige, simulan na natin yung balita. Ano na bang update sa sa balita na ito? Sabi nga nila, sino ba kasi yan? Ito, yun natin para makilala ninyo at malaman ninyo kasi bakit importante itong issue na ito. Dinidikit kasi nila sa mga Duterte Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang issue dito? Ang issue dito is itong Franco nang hihingi ng pera kay Romualdez, or else ilalabas ko yung video
corruption mo o corruption ni Romualdez. So whether totoo na nag-extort etong si Franco Mabanta or not, at the fact na nakipag-deal si Romualdez dito kay Franco Mabanta, ibig sabihin meron talagang corruption na naganap. Either way, pag lumabas itong video na ito, makikita natin kung ano ba yung mga ebidensya ng corruption ni Romualdez. Ngayon, ang tanong, anong connect ng mga Duterte dito sa corruption na ginawa ni Romualdez or ni Bongbong Marcos? So hindi ko talaga magets kung ano yung gusto nilang sabihin na idinidikit nila si Franco kay Pangulong Duterte. Ano ang magiging benepisyo ng mga Duterte kung totoo na si Franco ay inutusan nila? Para sirain si Martin, ganun? So sirain mo si Martin, inuutusan kita na gumawa ka ng investigative report patungkol dito sa mga flood control. Anong benepisyo nila Pangulong Duterte at ng mga Duterte family? Even without tapping anyone, nakikita naman ng taong bayan kung gaano ka magnanakaw itong dalawang magpinsan na ito eh. So it doesn't really make sense why si Claire Castro dinidikit ito. And grabe to talagang pati yung mga vloggers ni Bongbong talagang dinidikit ito kay Duterte. Pati yung si Mike Tae dinidikit ito kay Duterte. So alam mo na coordinated talaga yung istorya nila na ididikit ito sa mga Duterte. Ang tanong, hindi nila ma-justify bakit kailangan idikit ito sa mga Duterte. Hindi nila ma-justify in a sense na ano ang magiging benepisyo ng mga Duterte dito kung sakali na totoo nga na close sa kanila ito si Franco Mabanta na nanghihingi si Franco ng pera tapos maghahati-hati sila, yung ba yung gusto nilang sabihin? Wala talagang sense na maidikit ito. Pero mas may sense na maidikit ito kay Bongbong kasi nga operator ni Bongbong ito tapos ino-operate nitong operator ni Bongbong si Martin Romualdez. So ibig sabihin etong dalawa, si Bongbong at saka si Martin, talagang naggagapangan na sila. Ngayon, dito naman sa kay Matibag, si Matibag naman kasi ang gusto lang talaga niya, umepal. Ang gusto lang naman talaga kasi ni Matibag, magpakita ng kapangyarihan. Kasi mga ganito, matatakaw to sa posisyon sa pamahalaan. Matatakaw ito sa kapangyarihan, mga ganitong bully ng mga tao. Ganyan si si Boying Rimulya. Ganyan si John Vic Rimulya. Ganyan si Abalos. Ganyan sila, ang hilig-hilig nila magpa-interview, hindi naman nila trabaho yung magpa-interview. Pero kita nyo, pa-interview, bigay ng statement. Tapos, yun pa ang pinakamasaklap. Ginagamit nila yung ahensya para gipitin yung, buti sana kung may nakikita naman tayo sa NBI na tinatrabaho nila yung mga ibang nagfe-fake news, di ba? Katulad ng mga lumalabas na fake news ngayon kay Inday Sara, na nambato daw siya ng laptop, nagpupunta daw siya sa Hague para magpalaglag. Putang ina naman yan. Ang bobo nyo talaga. Alam mo, ganyan nakapeti at ganyan ka-imburnal yung mga content ng mga vloggers na aligned sa gobyerno. Wala silang makita mali sa mga Duterte kaya gagawa nila ng istorya. Ano yun? Buwan-buwan nandiyan si Inday Sara, buwan-buwan siya nabubuntis. Tsaka bakit dyan pa siya magpapalaglag sa Europe? Ang dami namang punta ka lang ng Quiapo, ang dami nagtitinda ng Cytotec dyan Dami nagtitinda ng mga pamparegla dyan Pag bumili ka, putsang mura-mura. Ba't ka papupunta dyan sa Ba't ka papupunta sa Dahig para gagastos ka pa ng halos 1 milyon para sa pamasahe at hotel para lang magpalaglag? Bobo din Pupunta si Inday dyan para magpalaglag. Makikita nyo araw-araw ini-interview siya ni Alvin and Tourism. Ano yun? Pagkatapos ng interview niya, didiretso siya sa clinic, iinom siya ng Cytotec, ganun. Tangan ng bobobo. Tapos ang matindi, tinatangkilik ng mga bobo din. Ito yung sinasabi ko na hindi fair Kasi kapag ang binabanatan mo, si Bongbong, katulad yan, si Bongbong, may cancer daw, hindi ba? Nung sinabi natin na ganun, o sinabi nila Jason sa na ganun, na parang may cancer, hindi naman naglalabas kasi ng medical bulletin, nakademanda sila, hindi ba? Samantalang itong sinasabi nila kay VP Sara, ano yung mga chismis nila kay VP Sara? May shota daw siya basketball player. Ito, nagpapalaglag. Alam mo, bakit hindi iniimbestigahan ng ng NBI? Bakit ang iniimbestigahan ng NBI yung may mga sinasabi lang tungkol sa gobyerno? Yung unang-una sa lahat, ang NBI, kayo yung gobyerno Dapat ang pinoproteksyon na ng NBI yung mga ordinaryong Pilipino. And also, Inday Sara is part of the government. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi politika yung galaw ng NBI. Hindi mo sasabing hindi politika kasi wala silang tinrabaho Wala silang tinrabaho na kakampi nila Boss Dada, sino ba si Franco? Di ba sabi mo kakampi nila? So, paano mo sasabihin na hindi pero ayun na nga ang masaklap noon. Kakampi na nga nila yung kinuha nila, yung hinuli nila, pucha, idinidikit naman nila sa mga Duterte. Tapos may sinabi pa daw, may nakikita pa akong mga Facebook post na si Boying Rimulya kakalkalin daw yung relasyon nitong Franco sa mga Duterte. Diyos ko po, ikulong nyo na si Franco kung may ebidensya kayo. Tapos ang usapan, bakit nyo pahanapin yung kung ano-ano? Diyos ko po, pakinggan natin itong balitang ito, mga bossing.
Person of interest na rin ang turing ng NBI sa isang anchor ng Peanut Gallery Media Network. Oh, yan. Si CJ Hero. Oh, napansin niyo si CJ Hero kung sino yung kaboses niya, kung sino yung katapang niya, napansin niyo? Oh, kasi nung una ko nakita to si CJ Hero, ang impression ko, first impression ko, parang si Mocha. Parang si Mocha, yung tapang, yung angas. Halos pati yung itsura, halos parang parehas, morena din. Oh, sabi ko, naalala ko kasi noon tinatry ni Franco na kunin ito si Mocha sa kanyang kampo, pero wala hindi niya nakuha si Mocha. Oh, kaya gumawa siya ng sarili niyang Mocha at ito to si CJ Hero ang nakuha. Magaling man tong batang ito. Magaling man to si CJ Hero, matalino, articulate, magaling din mag-English, magaling gumawa ng kanyang mga content diyan sa PGMN, pero ngayon damay na siya. Yun lang. Kaugnay ng manoy pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Please po, pwede tayo muna kayo. Matapos arestuin Martes ng gabi ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na kasamahan dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede kami kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Sabi nila kasi sabi nila peke daw yung pera, hindi daw yung ganun, pinaprint lang daw yan sa Ganoon naman talaga. O kaya lang yung proseso ng pagpiprint ng or yung paggawa ng marked money kasi 'di ba ang gagawin dapat diyan ipipicturean yung pera, no? Ito yung gagamitin natin. Tapos ito yung pera, ito yung maleta, tapos pupulbusan 'yan. Pupulbusan 'yan kasi kailangan talagang mahawakan yung pera na yan para yung pulbos mapunta sa kamay. Pag napunta sa kamay yung pulbos, wala nang wala nang paligoy-ligoy. Ibig sabihin, talagang tumanggap ng pera itong mga ito. Kasi wala tayong makita dito sa kanilang raid na pumasok, tapos binuksan yung maleta, tapos hinawakan yung pera. Kasi pagkatok nila, pagpasok nila, raid na kagad eh. So dito, medyo talagang may isip mo na baka sinet up talaga ito. O kaya lang kasi yun nga yung issue dito. Dapat pipicturean mo yun, dadalhin mo sa crime lab, tapos pipicturean mo, i-document mo yung mga serial numbers ng mga pera na yon, kung alin man doon ang totoo, i-record mo, tapos pupulbosan mo yun, na pagkatiningnan sa blue light, lalabas yun sa kamay mo. And then, nyo na, yung marked money, idadalhin nyo na doon sa tao. Pag once na hinawakan yun ng tao, yung pera na yun, wala na siyang lusot. Kasi, yung pulbos nasa kamay niya. Tapos yung pera na hawak, yung mga serial number nun, naka-record sa PNP or sa NBI or anything. Hindi kasi nila ginawa kaya doon ka magtataka eh. Pero kasi ito kasi ang problema. Meron ng video, bakit hindi pa nilabas? Kung meron kang video na ganun kahaba, 90 minutes, parang Harry Potter eh. May ganun kang video na ganun kahaba, dapat, at ganun kaganda, bakit hindi ka excited na ilabas? Bakit kinikip mo pa for weeks? So pwede rin talaga na talagang itong mamang ito, binabargain niya talaga. O meron ako dito, bibigyan kitang teaser. Tapos magaling pa yung ginamit ko dito. Kilala niyo si CJ Hero. Naku, magaling yun. Siya ang ginamit ko dito sa report na ito. Siya yung pinag-report ko. Tapos, bibigyan kita ng teaser. Andiyan ka sa, for 90 minutes na video yan. Kompletos, lahat ng mga projects, lahat ng mga ginawa niyong kabalbalan, nandiyan. Magkano? Di ba? So, 350 million, bumaba daw doon yun ng 300 million. So, yung possibility dahil dun sa timeline, itong Franco Mabanta plus yung kanyang sketchy na personality, tapos involved pa siya sa pinakamagnanakaw na pamilya sa Pilipinas, magdududa ka talaga sa karakter niya. Malas na ito ni CJ Hero. I'm not saying CJ Hero is part of this extortion, but CJ Hero is part of the production, yung report na ginawa, yung investigation report na ginawa nila, siya yung ginamit na mukha nung report na yon. Pero hindi ko pwedeng sabihin na involved na siya dito sa extortion na ito kung meron man. Oo, kasi empleyado man siya ng Peanut Gallery. I'm pretty sure swelduhan niya ng Peanut Gallery. Parang, halimbawa, yung TV5, yung kanilang news head. Yung kanilang news head na involved sa extortion. Dahil sa isang report ni Karen Davila, halimbawa. Ikukulong niyo rin ba si Karen Davila? Si Karen Davila, empleyado. Kung ano yung iutos sa kanya, gagawin lang man niya. Kasi nga, empleyado siya. So, hindi ko talaga magets bakit kasama si CJ Hero dito sa extortion na ito, hindi naman siya executive. Anchorman lang siya ng PGMN. Diretso. So, we waited for the fraction to be completed.
May iba pang personalidad mula sa Peanut Gallery Media Network o PGMN ang tinitingnan ng NBI. Isa na dito ang PGMN anchor na si CJ Hiro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hiro sa inireklamo kaya itinuturo siya ngayong person of interest. Sinabi niyang bilang bahagi daw ng pangingikil, may ipinadalang video clip si Mabanta kay Romualdez na makakasira daw sa kongresista at Besides, CJ Hero is not here. Kung involved siya dyan sa ano na yan, dapat nandiyan siya. Pero wala siya dyan eh. So, hindi ko talaga magets. Maaring, kasi hindi naman natin sinasabi na yung video na yun is peki eh. Kaya kailangan nga ilabas na yung video niya. Putang ina kasi, simula nung tong ano na ito, administrasyon na to, puro video-video eh. Meron daw sex video, dinitira sa puwet. May sex video daw, sumisinghot ng pulburon. May video ng ganito, ng ganyan. Video ng ganito, anak ng tinapay. Eto, video na naman. Puro video kayo ng video, mga hayop kayo. Ilabas nyo na kasi yung PGMN. Now is the time. Ilabas nyo na yung video na yan para malaman natin ano ba talaga laman yan. O baka naman yung video na yan, peke-peke na naman yan. naroon sa video clip si Hiro. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag na. O, ano masama doon kung nandoon siya sa video clip? O kasi kung halimbawa ipapatawag niyo siya, anong sasabihin niya? Kasama ka ba? Kasabot ka ba sa extortion? Sabi, hindi, empleyado ko niyan. Yung trabaho ko, gumawa ng report eh. O may production team kami, cameraman. Dapat pati yung cameraman, isama nyo na. Pati may hawak ng mic. Pati yung naglilinis ng kwarto, isama nyo na. Kasi isang kumpanya yan eh. So bakit nyo ipapatawag yung tao na unang-una sa lahat hindi naman involved? Halimbawa Matibag, yung ginawang report ni CJ Hiro na siya yung nag-deliver, peke. Katarantaduhan, kabalbalan at paninira lang. Oh, yun, pwede mo na siyang paimbitahan. O para matanong mo siya, saan ba galing itong sino ba nag-utos sa inyo? Sino ba nagpondo nito? Saan galing yung mga nakuha yung information na yan? Saka nyo siya imbestigahan. Pero kung anchor lang siya, empleyado lang siya nung isang tao na kurakot, hindi naman pwedeng lahat sila damay. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung katulad ni Bongbong Marcos, yung tatay niya magnanakaw, yung nanay niya magnanakaw, hulihin na rin natin si Bongbong kung gano'n ang gusto niyo mangyari. Anak yan eh. Diba? Yun lang yung nakikita natin dito. Mali nga, again, this is my opinion na I may be wrong, pero mali yung ginagawa ninyo. Siguro ang pinakamaganda, sabihan niyo na sila, ilabas niyo yung video and then i-analyze niyo yung video, may katotohanan ba yung video or wala o hocus pocus ito. Then saka kayo mag-conduct ng investigation. Siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. Siya mapapasama siya lang yung nasa video. Ginamit lang yung video niya para i-extort etong tao. So anong kasalanan niya? Empleyado siya eh. Kung halimbawa ikaw, sir, ikaw yung kriminal, halimbawa, tapos yung kasama mo na wala namang kaalam-alam, nagbitbit lang ng bag mo, pwede na ba ikulong yun kagad? Ikaw naman yung kriminal? Hindi naman, di ba? But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Naka-deactivate na rin ang kanyang mga social media account. Yun lang, bakit ka nag-deactivate ng mga social media accounts? Ay nako, sabi ko nga sa inyo, ito nung nakaraan may kaaway ito na pilay na vlogger eh. Ay, pilay, hindi Pinay. Pilay na vlogger, Diyos ko po, sigurado tuwan-tuwa nagbubunyi yun. Nako po. Una nang itinanggi ni Franco Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Pero nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakipagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin, sandalin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Napakatanga lang ni Franco ah. Franco, tanga mo. Matalino ka sa sa mga social media pero ang tanga mo mang extort. Usually kasi gagamit yan ng ibang tao. Pero ikaw mismo yung nandiyan, katanga mo. O katulad si Saldico, di ba? Katulad si Martin, si Bongbong, sinong ginagamit nila si Saldico? Para wala silang direktang kinalaman. Para pwede nilang i-deny anytime na hindi ko yan. Hindi ko kilala yan. Ginawa niya yan mag-isa. O hindi ba? Yung ba tawag niya? Plausible deniability ba yung tawag niya? O yung i-distansya mo yung sarili mo doon sa katarantaduhang gagawa. Halimbawa, may gusto kang ipapatay. Hindi ikaw mismo yung papatay. Kasi kung ikaw yung papatay, makikita sa CCTV, yari ka. Hindi ka rin ikaw yung kokontak doon sa papatay. O hahanap ka ng 3 tao na magpapasa-pasa ng impormasyon para maibigay doon sa hitman at mapatay yung gusto mong ipapatay. Ngayon, pag inimbestigahan yon, malayo bago makarating sa'yo na pwede mong i-deny. Katulad si Bantag, o hindi ba? Yung kaso ni Bantag, parang ang nangyari, yung si Percy Lapid daw pinatay, tapos yung pumatay, kinontak daw ng taga-kulungan, tapos yung taga-kulungan, kinontak yung isa pang taga-kulungan, tapos yung isa pang taga-kulungan, kinontak yung parang tao ni Bantag, kasama niya dun sa bilibid.
O tapos isinisisi kay Bantag. Alam mo yon na si Bantag pwede niya sabihin na ay, hindi ko pinatay yun, kung paano ko papatayin yan, hindi naman sinasabi nung mga yung umamin na sila yung kumuha ng hitman, hindi naman nila sinabi na ako yung kausap nila. Yung kausap nila, yung taga BJMP din na tao ko, tao ko man lang yun, no. Direct reporting sa akin yun, pero sinasabi nila na siya ang kumuha, wala naman silang patunay na ako nag-utos dun sa tao na magpakuha ng hitman. O di anong kasalanan ko doon? Dapat ganun pagka-kriminal ka. Hindi ko sinasabing kriminal si Bantag, pero example lang yun, no. Si Franco dapat marami ka naman pera. Dapat ang ginagawa mo, meron kang ilang tao na gagawa nito para sa iyo. Ayaw mo, siguro kuripot ka. Gusto mo yung pera, ikaw lang ang kung makukuha mo to, ikaw lang ang ikaw lang ang makikinabang. Ayaw mo nang hatiin sa maraming tao. Again, if this is true. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, a lot of vloggers are actually defending ito si Franco. Ako, I'm not defending Franco. Why? Hindi ko man kaano-ano yan. I'm not defending Franco kasi hindi naman yan Duterte aligned. Marcos man yan. Tapos ginagamit nila ngayon si Franco para idikit na naman sa mga Duterte ito. Ba't ko ipagtatanggol yan? Iginawa niya yan. Nahuli siya sa akto. Ang ano lang dito, ang reservations ko lang dito, itong NBI ang nagtrabaho sa kanya. Hindi police. Alam naman natin yung NBI sa ngayon, ang reputasyon ng NBI bagsak talaga. So hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo dahil pare-parehas mga sinungaling yan. Once ikaw ay aligned sa mga Marcos, sinungaling ka, Timano. Once ikaw ay aligned kay Romualdez, sinungaling ka. And ngayon, once na yung report ng NBI, ikaw ay tinrabaho ng NBI, ibig sabihin, ang ending niyan sa mga Duterte na naman. So di ko talaga pagtatanggol pare-parehas yan. Giit ng abogado ni Mabanta sa inquest ng mga suspect, We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. sagot naman ng NBI sa aligasyong set up ang nangyaring pag-aresto. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinet up daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman na tayo nasasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag di Matibag, may iba pa mga tatrabaho ng maayos. Puro kalaban ng gobyerno yung mga inaatake. Jason Sa, Eric Celis, Calgot. Puros nagsasalita against sa corruption sa gobyerno. Tapos yun ang gustong ikulong. Samantalang yung mga magnanakaw ng flood control money, hindi nyo dinatrabaho. government official ang nagparamdam sa NBI. Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hindi pwede, lumapit. Ito naman si Matibag, hindi ko alam sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman pinagtatanggol tong Franco na ito. Pero ang sinasabi ni Matibag, marami na daw lumapit sa kanya, mga personalities, mga politiko, tungkol dito. Tapos hindi niya masabi kung na-blackmail sila. Ano yun? Tumawag lang sila sa'yo, tapos wala lang, nagkwentuhan kayo, tapos dinikit mo na dito kay Franco. Na isa sa mga inano niya, in-scam niya, or isa sa mga tinrabaho niya, binlackmail niya. Sabihin mo na kagad, may mga lumapit sa akin, tumawag, tapos talagang sinasabi na binlackmail sila nito. So isa yan sa mga natin, iimbestigahan natin, isa yan sa mga pag-aaralan natin kung gaano na ba katagal yan, may pruweba ba sila, kasi kung may pruweba sila, idadagdag natin dito sa kaso nito. Hindi ba? Pero ang sinabi niya is, marami na nagparamdam. Ano yung multo? Ano yung masamang espiritu? Nagparamdam? Nagparamdam na nung nahuli niyo si Franco, biglang may tumawag sa'yo. Oy, nahuli niyo si Franco? Oo. Bakit? Ba't natanong mo sa akin? Wala lang. Tanong ko lang. Ano ba yun? Di ba? Hindi niya masagot Tinanong siya So, yung bang mga tumawag sa'yo, yung mga nagparamdam sa'yo, ano ba yan? Masamang espiritu ba yan? O may amats ka lang, gano'n, lasing ka, ano yan, yung tumawag sa akin, sinasabi nila na itong Franco daw na ito ay nabiktima rin sila at isa yan sa mga imbestigan. Buti kung gano'n. Kung naman to si Matibag, hindi ko alam kung gumagawa na naman ng story. Okay na yung ginawa nyo rito, entrapment pero yung dadagdagan nyo na naman. Yan ang mahirap dyan Hihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta. Ngayong hapon, dinala na si Mabanta at iba pang mga suspect sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pumalag ang kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos sabihin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na pinapatahimik sila ng dating House Speaker. Yan. Ano sagot ni House Speaker? Kasunod dyan ang reklamo ng isang tauhan ni Romualdez na kinikila ng PGMN ang congressman ng 300 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng isang video.
Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Ang tanong, anya, ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Inireport lamang umano ng dating House Speaker sa mga otoridad ang sitwasyon at inaksyonan naman ito ng NBI. Dagdag niya, anumang materyalo expose na Isa pa yun mga bossing. Kasi syempre, NBI, ano yan? Malaking NBI is part of the government. O kasi sinasabi niyo na kung taon ni Bongbong si Matibag, bakit siya ang tumira kumana sa taon ng Malacanang na si Mabanta? Di matatamaan yung amo niya. Ito naman kasi, syempre, ako si Martin Romualdez, lumapit siya sa NBI para i-report ito. Hindi naman alam nitong NBI na itong tao na ito ay konektado sa taas na nag-appoint sa kanya o pwedeng ganun. Or talagang walang hands ang kamay ng NBI nakatali. Why? Ano rin to si Martin Romualdez is still Martin Romualdez, may kapangyarihan pa rin yan. So kapag nagsumbong sa iyo, wala kang choice kung hindi gumalaw because kapag hindi ka gumalaw baka yung susunod na vlog ni Martin makasama na yung pangalan mo, hindi ba? So trabaho ng NBI na kapag may nagsumbong ng ganyan, gawin nila. So yun yung mga ibang i-accommodate nila. Yun yung mga ibang angulo pa diyan. Sabing hawak ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestighang aligasyon ng extortion. Kung may ebidensyaan niya ang sino man ukol sa paglabag ng isang public official, dapat anilang inilabas ito at isinumite sa mga otoridad. Hindi ito dapat gamitin para makahingi ng kapalit na pera. Ito raw ang ginawa umano ng PGMN. Git nila, ang pag-produce ng isang video na matagal nang tapos pero hindi naman inilalabas ay hindi journalism kundi extortion. Doon talaga sila nadali. Doon sa statement na nagawa na yan parang last year pa sinimulan and then 3 weeks nang gawa yan. It's a 90-minute video na kompleto sa recados. Kompleto daw pati betchin, paminta nakalagay. Yun nga ang natin kung 3 weeks ago, na yan? Naka-ready na. Tapos si Martin Romualdez nagsalita na siya sa kanyang yung statement niya noong nakaraan. Ba't hindi pa nila nilabas? So kung ako, miski naman ako, chismoso ako at malikot ang isip ko, iisipin ko talaga na talagang nag-e-extort sila ng pera. Ako talaga yun ang iisipin ko kasi gawa mo na tapos hindi mo pa nilalabas. Ano pang inaantay mo? Pasko? Inaantay mo? Eclipse? So doon talaga dali si Franco dito sa naratibo na ganyan. Wala kang pwedeng wala lang. Gusto lang muna namin itago tapos pag-isipan namin kung kailan namin ilalabas. Dahil sa sobrang lakas nito, tina-timing talaga namin. Ano nga yung timing? Diba? Okay man lang sa akin kung natapos nyo na ng 1 linggo, then pinagmimitingan nyo pa, paano atake, anong oras ilalabas, okay lang yun. Pero yung 3 weeks ago or weeks ago na, hindi nyo pa nilalabas, kailan nyo planong ilabas? Tapos meron ka pang sinasabi sa statement mo na if something happens to me, ilabas nyo. Ba't may ganun? So ibig sabihin, sa akin siguro sa 100%, at least mga 80% naniniwala ako na to. Hindi, siguro masyado mataas yung 80. Mga 70% na lang. 70% mukhang talagang ginamit nila to as leverage para makakuha ng pera, which is nakakalungkot talaga. Kasi dapat ang paghahatid ng balita at komentaryo dapat mula sa puso, hindi mula sa bulsa Ang ganito raw gawain ay nakasisira ng lehitimong pamahayag at napipinsala ang tiwala ng publiko sa mga tunay na media institution. Di ba? Ganda naman ng report na yan. Pero yun yung opinion natin tungkol dyan. Sige, madami pa tayong mga videos na na pag-uusapan. Dito naman tayo sa iba, tama na yan. Tama na yan sa usapin ng dito naman tayo sa impeachment ni VP Sara, tama yung usapin ng mga extortionist. Basta again sinasabi ko lang, kaya ako ito i-content kasi idinidikit nila ito sa mga Duterte. And every time na ididikit nila itong mabanta na ito sa mga Duterte, didepensa tayo kasi Duterte na naman. Wala na kayong sawa, lahat na lang ng sablay ninyo sa Duterte ninyo isisisi. Eto, pasok tayo dito sa balitang impeachment. Umakyat na raw sa 215 kongresista ang boboto para ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara. Ganun karami yung boboto para ma-impeach si Inday Sara? 200 mahigit daw? Talaga ba? Kung 200 mahigit yan, tapos na yan ngayon, katulad nun nakaraan. Pero dito natin talaga malalaman si Martin Romualdez kung totoo etong sinasabi ni Martin sa kanyang vlog nung nakaraan na I will not go down alone. I will ganito ganyan. Kung totoo yan kung totoo yan sinasabi
ni Romualdez na yan, magnono siya sa impeachment ni VP Sara. Oo, kasi meron na daw siyang apology na inextend sa sa mga Duterte. So kung magnono siya, ibig sabihin mukhang sincero siya. Sincero siya sa kanyang kumbaga sinasabi niya na malinis siya. Pero hindi ako pa rin maniniwala. Pero at least kahit papaano, yun na yung hudyat na talagang kakalabanin niya na yung naglalaglag sa kanya. But if si Martin mag-yes, kasi congressman man yan mag-yes dyan sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin putang ina niyan palabas na naman ito. Yung ginagawa niyang pang pananakot sa mga sangkot, another palabas na naman to mga boss. Oo, pambubudol na naman nitong pamilya ng mga hudas na ito sa Pilipinas yan. Ngayon, paano kung mag-abstain naman siya or hindi siya pumasok sa botohan, hindi siya bumoto? Ganun pa rin yun, parang yes pa din yun kasi hindi siya mabibilang. Mas okay lang na mabilang siya sa no kaysa mabilang siya sa yes. O kaya sa hindi pumasok dahil playing safe. Dito natin malalaman sa botohan, I think next week, Monday ba, Tuesday, Wednesday, basta next week, magkakaroon ng botohan yang impeachment na yan sa Kongreso, malalaman natin kasi di ba inaantay na nga natin sino yung mga pipirma. Marami daw kasi diyan gusto nila pumirma na lang, pero hindi pwede yung kailangan daw sumumpa ka na at saka mag-yes ka mismo diyan sa plenaryo. Takot kasi sila yung problema niyan, kung totoo yung sinasabi na nagkaroon ng bayaran noong nakaraan na for later release, patay tayo dyan mga bossing. Kasi kung for later release tapos nakapag-down payment ka na doon sa mga kasabwat mo, dahil ine-expect mo na marireleasean ka tapos biglang naghigpit ng ganito, biglang tinanggal na yung mga for later release, patay. Patay na. So ako ngayon, congressman, magagalit ako. Putsang ina nyo, ginamit nyo kami nung nakaraan. Nasira kami sa constituents namin. Tapos ngayon, gusto nyo na naman kami pumirma. Hindi nyo pa nga binabayaran nyo ang pagpirma namin nung nakaraan. Gusto nyo naman, pipirma na naman kami. Ano naman assurance namin? Kaya ito sinasabi nila na 200 plus. I doubt it. Pero I'm pretty sure na dito sa Congress, may impeach talaga si Inday Sara. Pero hindi ako convinced na ganun karami or katulad nung nakaraang impeachment ni VP. Duterte, yun nga lang may posibilidad daw na harangin ng pagiliti sa bise pag nakarating ng articles of impeachment sa Senado. Narito ang aking report. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022, lalo na vice president. So para sa akin, kung manatili ako vice president, well and good. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Deadma? Diba? Yun yung, alam mo, ito ang maganda sa mga Duterte. Hindi nila ipinagpipilitan yung sarili nila dito sa mga posisyon na pinag-aagawan ng mga patay gutom sa kapangyarihan Totoo. Di ba? Sabi niya, kung hindi man ako maging presidente, ma-impeach ako, walang mawawala sa akin. You're doing me a favor, a huge favor. Kasi hands-on na nanay ito si Inday. Meron siyang anak na player ng basketball. Na lagi siyang nandoon, nanonood. Binan na nga daw siya binan na daw siya, hindi na siya pinapayagan ng anak niya na manood. Kasi, Diyos ko po, yung mga referee, natatakot yatang tumawag ng mga foul tsaka mga traveling, gano'n so tapos mayroon pa yan isang anak na kailangan ng medical attention. Tapos mayroon pa siyang isang anak din na nagdadalaga or dalaga na. So si Inday Sara is a hands-on mom kahit na siya ay busy bilang mayor, bilang vice mayor, bilang may mga negosyo. So simple man lang ang buhay niya. Hindi naman niya kailangan yung mga ganitong extravagante na kailangan mo ng kapangyarihan. Sa Davao lang, sapat na Sabi nga niya, di ba, nung interview niya sa amin, actually, ang isang regret ko is tumakbo ko Dapat talaga, hindi ako tumakbo. Dapat tinapos ko talaga yung term ko kasi marami pa akong gustong gawin sa Davao City. Yun lang ang gusto niya So, itong tao na to, wala siyang pakialam whether matanggal siya ngayon at hindi na siya tumakbo sa 2028. At least hindi na siya pwedeng kulitin ng tao kasi ang nangungulit lang naman kay Inday Sara na tumakbo siya, yung mga Pilipino na hirap na sa buhay, na feeling nila mas magaling siya sa tatay niya, feeling nila magiging katulad siya ng tatay niya na may 6 na taon na political will at talagang sincere na magsilbi sa bayan ngayon kung may impeach siya dito, may impeach siya sa Senate and then hindi na siya eligible for any government position, palagay ko Inday Sara can survive and will survive kasi hindi talaga siya and sila kapatay gutom sa posisyon sa gobyerno. Yan ang gusto natin sa mga Duterte. Diretso. At hindi raw takot na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa gitna ng gumugulong niyang impeachment sa Kamara. Hindi
gigil ba doon sa posisyon? Kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. Kumpiyansa rin si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon sa kanya. Gaya noon, tinawag niya ulit itong pamumulitika. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista ni Bicol Saro Party List Ano, Representative nagulat naman ako sa mukha nito. Pwede ba lumayo ka ng konti? Putang ina yung pisngi mo, parang dalawang betlog na magkalayo eh. Ang inang mukha nito, pinaglisa sa ng loob, ano? Tangina kung ganito ang mukha ko talagang, nako, sabi ko nga siya, ganito mukha ko talagang sisihin ko mga magulang ko. Tangina naman, nay, tay, ano ba? Saan nyo ba ako pinaglihis sa itlog ng kalabaw? Ang pangit, no? Puking ina nito. Walang hiya na, pangit pa ng ugali ng hayop na ito. Putsang ina, lahat ng pangit na parte ng mukha inilagay sa mukha niya eh. Pag ina yung ito hindi to pwedeng mag-swimming. Pag mag-swimming to malulunod to, yung ilong niya nakataob eh. Tangina, lugi kami sa iyo, Ridon. Tangina, ang laki ng butas ng ilong mo. Ang dami mong sinisinghot na hangin. Kaya pala minsan pag nandiyan ka sa paligid, manipis na yung hangin. Nahihigop mo lahat, punyeta ka. Ang iyang mukha na yan, oh. Terry Ridon, umakyat na raw sa 215 ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Sinigundahan niya ni Tingog. Ito, isa pa to. Tangina ng mga mukha yan. Itong mga tao ng Congress, putsang ina, mga mukhang ewan, eh. Parang kailangan talaga maging mayaman para magkaroon ng syota. Alam mo, ito yung sinasabi ko eh. Ang dadami ng pera ng mga hayop niya, ang papangit pa din. Ako wala akong pera pero may skincare ako. Nagpapa-facial ako, ganyan. Kahit maitim to, malinis to. Oh, kita niyo yung balat ko. Oh, walang ano yan, walang bukbok yan. Papaalaga ako kay Miguel Vega kung ano-anong tinutusok sa mukha ko niyan para magkaroon ako ng itsurang bahagya. Tang-ina itong mga to, ang yayaman na. Ako mahirap ako. Tapos kahit ng papa, naalagaan ko yung sarili ko. Ay, medyo nag-workout ako, ganyan. Baker Slim tayo. Diet tayo. So medyo matipuno tayo. Tapos palagay ako ng mga tato para mukha akong hindi ako magmukhang kengkoy. Itong mga to, ang papangit. Ang dadami ng pera. May science. Gagastos ka lang. Ang dami mong pera. Gusto mo gumanda itsura mo, gagastos ka lang konti. May pera man sila. O baka naman may pera sila, ginagastosan na nila yung mga mukha na yan, pero puta wala na talaga pag-asa. Yun ang mahirap. Putang ina ito, mukhang Di ko alam kung puta saan pinaglihi ito. Mukhang pinaglihi yata ito sa natapakan tae. Kung may siyensya na, may skincare products na, may mga esthetician na nag-aayos ng mukha, putang ina, ganito pa rin ang mukha mo. Sumpa na yan ng Panginoon sa'yo dahil alam ng Panginoon na puta yung lahi nito walang kakwenta-kwenta. Kaya taina, papangitin na natin. Sobrang pangit na mga ugali. Taina niya, hindi na mapaganda yung mga mukha dahil nagmamanifest sa mukha nila yung mga pangit na mga ugali nila. Party List Representative Jude Asidre. Sa party list block pa lang daw kasi, 47 na raw ang nagsabing bobotong pabor sa impeachment. After the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami Bulol pa, puta. Hearing. Tatanda na. Putangin mga to, mga walang silbi. yung, kumbaga, kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Tanda mo na, may lisp ka pa. Sabi ng nanay ko, masarap daw ang paksiw. Inabulol. Pangit na bulol pa. Pucha, pag ganyan ang kamukha niya mga dito si nakagano na rin siya, kamukha niya na si Sendena, Sendanya. Uso ba yung ganyang gupit baliko? Tangina lahat talaga ng galit sa mga Duterte, ang papangit, no? Si Sendenya, si Chel Jokno, si Leila de Lima, maitim ang liig. Maitim ang batok. Nakdang pucha talaga naman, no? Mala, si Luistro, kahit maligo, parang alas 5. Parang laging mukhang alas 5 na ng hapon. Ewan. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista ng Committee Report at Articles of Impeachment ni VP Sara. Sa Lunes ito inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa plenaryo. Napansin nyo, Asidre yun ha. Si Asidre, mukhang ina-assert niya na may impeach si Inday Sara. Ano sa tingin nyo ang boto ni Romualdez come impeachment dyan sa plenaryo? Tao ni Tambaloslos yan, si Asidre. Kasi nakikita nyo yung tao ni Masaldico, yung Ako Bicol Party List, medyo nagbago na sila. Medyo binabanatan na nila yung gobyerno at saka yung liderato ng Kamara.
Pero ito si Asidre, considering na baboy ramo ito ni ano, hindi to aso, baboy ramo. Baboy ramo ito ni Romualdez. Oh, bakit? Pabor pa rin siya sa impeachment. So ibig sabihin, kung pabor siya sa impeachment to, si Martin Romualdez, pabor pa din sa impeachment. Kung pabor pa rin si Martin Romualdez sa impeachment, ibig sabihin yung mga away nila magpinsang kunyari, pautot lang yan. Pautot. Inang yan. Budol na naman yan. Pero kung tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, posible kasing may mga tumuto lalo't may mga kaalyado si VP Sara sa Senado. Pero ang boto pa rin daw ng mayorya ang masusunod. And is there pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. So Senate yung mag-rule as a body kung magkukonvene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Ayon pa Ano, yun ang maganda ron. Oh, yun yung maganda ron. Kasi, syempre, may, di ba, may SC petition pa na nakabinbin. Noong nakaraan, nag-release ang SC ng decision, tapos ngayon, nag-release ang SC ng mga kung ano-anong mga bagay. Oh, so kung ngayon pa lang, makukuha na ni Inday Sara yung numero sa Senado, pwede nang hindi sila mag-convene as impeachment court. Kasi pwedeng sabihin netong mga senador, halimbawa ako mag-motion ako, di ba? Siyempre magkakaroon ng caucus. Pag nagkaroon ng caucus, pwedeng sabihin ng isang senador, mag-motion siya na motion to temporary restraining order. Na hindi muna natin to galawin. Bakit? Kasi may pending po na kaso sa Supreme Court. Let us wait for the Supreme Court to decide on the matter before tayo mag-convene as impeachment court. Kasi baka mamaya in the middle of the impeachment proceeding, biglang doon maglabas ang Supreme Court, so masasayang yung effort natin. So why not, since i-pressure na lang natin ng Supreme Court to decide whether constitutional or unconstitutional yung ginawa ng Congress na kung ano-anong kabalbalan. And then we convene. Halimbawa, there's a motion. Is anyone going to object? Is there any objection? There's no objection. I hereby, very ganun, di ba? Kaya, sino mag-object? Halimbawa, nag-object, 4 lang. 4 lang, tapos 18. 18, kaya 17, nagbumoto na ipagpaliban. Walang magagawa yung Senate President. Wala silang magagawa but to adhere doon sa motion. So, pwedeng doon pa lang mamatay na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Lito Lapid, hindi yan, nung pagdating ng impeachment dyan, ang sabi ni Lito Lapid, I respect Supreme Court. I respect the Supreme Court. So, nagboto siya ng dismissal dyan sa dyan sa impeachment ni VP Sara. So, plus na si Lito Lapid. 9 plus Lito Lapid, 10. Plus dalawang Bilyar, 13. Plus isang Cayetano, 14. Dalawa na lang, kuha na nila yung boto. So talagang makikita natin si Mig Zubiri pa. Nagboto rin si Mig Zubiri ng archive. O 15 na yun, isa na lang. Hindi mo alam kung si Gatchalian. Di ba? Kung si Bam Aquino, boboto, pero isa na lang yung kukunin. Kasi ito yung mga nakikita natin na talagang hindi papayag ma-impeach Inday. kay Lacson, ang makakatiyak lang na magko-convene ng impeachment court ay kung solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. At tingin dyan ni Lacson, Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong May enough numbers wala kayo naman ditong kumabuluhan. sikretong kudita pinag-uusapan na rin ng ilang senador ngayon ang pagtatalaga ng isang impeachment manager sakaling matuloy ang Mahirap 'yon, yung impeachment manager, mahirap 'yon. Kaya nga ito ang problema natin eh. Kayong tayo mga Pilipino, pag nag-hire tayo, isa kasi sa crucial na trabaho ng Senado is maging impeachment court. Pag tayo, try lang natin na maghanap ng mga magagaling na abogado na ilalagay natin dito. Baka bukod sa batas ang ginagawa ng mga ito, dapat mga alagad ng batas at gumagawa ng batas or at least man lang abogado yung hinahire natin ng mga senador. Kasi katulad niyan si Tito Soto, siya? Siya ay Senate President, 'di ba? Senate President siya. So, siya yung magiging anong tawag doon? Presiding officer ng impeachment, no. Halimbawa, sabi, "Objection, Your Honor." What's the objection? Under revised penal code, blah 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 blah. Anong sasabihin ni Tito Soto? Sa One Bull University nagtapos yan, sa Itbulaga University.
Eh doon ang grading pag sa Itbulaga University, hinihila mo lang yung ruleta na ganun. Pas pag tumapat doon sa zero, putangin nang yan, lalagyan ka ng icing sa mukha. Yun lang ang inaabot ng utak niya ni Tito Soto. So paano siya ngayon magro-rule? Either dyan doon sa objection, di ba? Overruled ba o abstained? Di ba? Abstain tuloy. O kung overruled ba yung ano or yung objection or objection accepted, ganyan. So paano yung kada may objection, Your Honor, magkano siya? Session suspended. Tapos magre-refer siya dun sa mga ano niya, sa mga abogadong mga ano niya, kung sino man yung hire niyang ano yan, manager na yan. 'Di ba? Tapos ang nire-recommenda pa nito ni Lacson na isa ring ogag si Kiko Pangilinan, isa siya sa mga boboto, tanga ka ba? Oh, 'di ba kada ba merong katanungan kasi nung sabi ko nga nung si Enrile ang Senate President, dahil nga abogado siya at napakahusay niyang abogado, hindi lang siya basta-basta abogado kasi abogado siya noong panahon pa ni Jesus. Tanda na nung tao eh. Oo, before Christ pa nandiyan na siya eh. Nung pinako nga si Jesus sa krus, nandoon siya, napatakan pa siya ng dugo sa mukha kaya humaba yung buhay niya. Walang Diyo, sobrang tanda ni Enrile, kumbaga yung constitution paatras pa eh, binabasa niya na yan. So nung siya ang Senate President at siya ang presiding officer dun sa mga nakaraang mga impeachment, na ipapaliwanag niya ng maigi according sa batas na hihimay-himay niya yung mga ganyang objections, yung rules na hihimay-himay niya. Hindi pwedeng nagka-crash course na siya. Alam niya na yan. Hindi yun ganun. Kasi kung magka-crash course ka lang tapos abogado ka na, nag-i-interpret ka na ng batas, putang ina, ba't nag-aral pa ng abogasya yung mga abogado? Pwede naman pala crash course lang. Ginawa na lang sanang 2-year course yan o kaya 6 months. Kasi crash course lang naman hindi ba? So sabi ko nga kung dapat ako bilang Senate President, kaya naman siguro yun. Because I am not a lawyer. I will have this person as a lawyer na siya ang mag-preside para alam natin kung kung naiintindihan ba o hindi yung mga bagay-bagay. Yung hirap niyan, bobo sa batas yung ilalagay mo na presiding judge. Ang laki ng responsibilidad niyan sa impeachment ni VP Sara, mga boss. Delicates talaga yan. Dapat palitan talaga yan si Tito Soto. Ipalit kahit sinong abogado dyan. Wag na si Kiko. Wag na si Kiko. Bobo naman na abogado yun. Ilagay mo dyan si Marco Leta. Sino pa ba yung abogado dyan? Si Cayetano. Yan, ilagay mo dyan, mga magagaling talaga. Sa impeachment case ni VP Sara Duterte, ang impeachment manager ang magsisiguro na maayos ang proseso sa impeachment court at ang posible raw ilagay sa posisyon na yan ay si Senator Kiko Pangilinan na isa ring abogado. Pero abogado nga, tanga naman. Sa pato, ang laki rin ng butas ng ilong nito. Ang lakas kumonsumo ng hangin nito. hindi pa raw yan final ayon mismo kay Pangilinan. It's just a suggestion, so... Utay na, pati yung buhok niya sa ilong, putiin na. Hayop ng mga senador to, mga politiko natin, mga mukhang paa eh. Wala pang final, pero tingnan natin. It's really... Grabe naman kasi yung kuha ng camera na to, pati yung utak ni... Kaya ba silipin mo yung ilong ni Kiko, wala kang utak na makikita. Pag sinilip mo yung ilong namin ni Banat Bay, puro utak makikita mo eh. Kala mo kulangot yun, pero hindi, yung utak yun. Yung ilong nito, buhok na lang meron, no? The decision of the majority. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceedings. Una nang sinabi ni Soto na magko-convene agad sila kinabukasan sa araw na maipadala na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Diba, bobo? Bobo eh. O, tinan mo. Yung ibig niya sabihin ng forthwith bukas. Kaya nga forthwith 4 eh. Pang-apat na araw dapat. Joke. Walang hiya kayo. O, yung usapin naman dito, ano na natin. Yung binato ng laptop daw si Inday Sara o nang bato ng laptop, ano ba yung mga balita na yan? Tain na to mga vlogger talaga ni Bongbong, mga abnoy eh. Ano to, pasok? Ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon na... Ang bobo naman kasi nun. Bakit naman niya babatuhin ng laptop? Pwede naman niya suntokin. Nanuntok nga ng sheriff to. Inang balita talaga ng mga vlogger ni Bongbong. Hoy! NBI! Hindi mo ba iimbestigahan yung mga hudas na yan? Walang hiya naman, oh. Peke na yan, eh. Nagpupunta daw to ng Hague, magpapalaglag. Putang ina niyan. Grabe, no? Sinisira niyo na yung pagkatao ni Inday Sara sa politika. Pati ba naman yung personal? Ganito na kayo kababa? Putang ina, mga imbornal talaga. Magkano kayo sweldo ng mga yan? Siguro mga 2.5 lang.
laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Masisira siya at magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So bumili ako sa rito. So hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko itatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagastos at bibili ng bago. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Competent, malabas din yan sa kanila. Dati nagsasabi sila brat ako pero ewan ko tumitigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, unstable. So yun yung sinasabi ko. Basura na siya pero syempre dahil nakoconsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw. Yan. VP Inday, there's also a lot of information circulating, no, na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that, kasi nagboto din sila last year, that you're going to be vindictive towards them should you surmise this political persecution being done to you. What's your reaction to that? Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niya naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano man tawag ng abogado sa kanila? Parang, so kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So yun yung dapat na tinitingnan nila. May basihan ba ito o wala? Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, VP Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay
pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na mag-function ang gobyerno. Wala ng pera, uy! Inubos na ng mga magnanakaw, giatay. O ito mga bossing, yung impeachment na yan, ano ba yan? O ito, pakinggan natin to. On a matter of personal and collective privilege, to defend my integrity against criticisms on my stand, not to participate in this Congress's impeachment process. The gentleman from Caloocan has 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. O mga boss ha, dilawan to ha. Dilawan to. Ang kandidato nito si Mar Rojas ha, sa 2028. O pero hindi niya pinapayagan na gamitin yung impeachment sa politika. O kasi sabi ko nga sa inyo, ano lang ba tong impeachment na ito? Ang gusto lang naman nito, mawala yung kalaban nila kasi nga, may makukulong ba dito? Wala naman. So dahil walang makukulong, di ibig sabihin, politika lang yan. Kasi kapag na-impeach ka sa Senado, na-convict ka lang sa Senado, ang ano dyan, ang perpetual disqualification lang, tanggal ka lang sa iyong posisyon. So ibig sabihin, politika. Huwag siya sinasayang natin yung oras natin dito sa politika. Binoto ng taong bayan si Inday Sara, 32 million. Di kayo nahihiya? Pabayaan nyo na yung 32 million ang magtanggal sa kanya sa posisyon. Katulad kay Bongbong Marcos. O galit na yung 31 million na bumoto sa kanya. Baka mga 2 million na rin natitira. Di ba mga boss? Binoto man ito ng tao. Di pabayaan natin na yung tao yung mag-request na mawala siya sa pwesto. Hindi yung kayo na mga congressman tapos nagpapabayad pa kayo. Tapos panay pa ang press conference ninyo. Mga kurakot pa kayo. Ang daming problema ng Pilipinas. Hindi natin alam saan kukunin yung pambili ng bigas. Panggastos sa araw-araw. Buti na lang bakasyon ng mga bata ngayon. Kahit papaano nakakatipid-tipid. Pero pagbalik ng eskwela, bayad na naman ng tuition. Walang hiya na yan. Nakita nyo yung problema ng bayan natin, ang mahal pa rin ng gasolina, binigyan nyo ng special power si Bongbong pero wala pa rin siyang ginagawang measures para yung VAT tanggalin or yung excise tax ng diesel, gasolina tanggalin. Yan ang problema natin yung pang-araw-araw hindi itong putyang politika, ginagamit nyo yung oras lalo na pera ng taong bayan kada hearing ninyo dyan. Mahal-mahal ng kuryente ninyo, lamig-lamig dyan, mga naka-jacket na kayo dahil sa ginaw. Habang yung mga kababayan nyo rito, kami nagbabayad ng kuryente ninyo, init na init kami. Mga walang hiya talaga kayo hindi nyo atugunan yung problema ng constituents ninyo, puros kayo mga politika. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislators in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocation sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the
later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLA. Yun, no? Weaponized mga bossing. Weaponized NBI, AMLA, COA. Pinagpapalitan ng mga commissioner, ng mga sekretary, ng mga direktor. Tapos biglang umaatake na. Parang ginawa ng private army nila itong mga ito. Parang ano, no? Alam mo, ito yung martial law na walang deklarasyon ng martial law. Kaya takantaka ako sa mainstream media. Dati, ano sila very, very crucial, critical sila sa freedom of expression, sa gobyerno, sa paggamit ng mga ahensya ng gobyerno. Noon, talagang galit sila, pero ngayon, hindi na. Wala na, parang ibinenta na nila yung mga kaluluwa nila. Pati nga si Claire Castro, hindi nila kini-question, kahit harap-harapan, tinatarantado sila. Sa ngalan lang nang meron silang maibalita, sa ngalan lang na meron silang headline na Inday Sara, sabi ni Claire Castro, ganito, ganyan. So para lang may mai-report sila, pinababayaan nila kahit nagsisinungaling na si Claire Castro sa harapan nila. Itong mga congressman, nag-i-interview sila, pinababayaan na nila kung ano sasabihin nito mga hudas ng mga congressman na ito for the sake na meron lang silang mai-upload sa mga channels, YouTube nila, ganyan, sa mga balita nila. So nawala na ng reputasyon talaga yung mainstream media. O sa totoo lang. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Subalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang. Dito sa Justice Committee. Gaga kasi yung Gaga yung committee chairman Estapador masama ang ugali. Pangit na nga, masama pa ugali. Yun nga sabi ko nga, yung mga pangit sila pa yung masasama ugali. Dapat pag pangit ka na, magpakabait ka na. Pangit ka na nga Tapos matapobre ka pa. Pangit ka na, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Pangit ka na, sinungaling ka pa. Sobra naman yan. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako. Daming addict talaga sa inyo, tumigil ka. Gulo ng Caloocan, ano ka ba? Tanginan yan. Kung maraming collateral damage doon sa inyo, tapos tagaroon ka, hindi mo nagawa yung trabaho mo. Hindi nyo naayos yung lugar ninyo. Alam mo, isang maganda lang ng gawa ng mga taga-Caloocan sa syudad nila, hindi nila ibinoto si Trillanes. Yun lang, gulo-gulo sa Caloocan. Daming snatcher, daming mga bata, gang-gang, geng-geng sila doon. Daming droga. Bakit wala naman sa Ayala, Alabang? Ba't wala naman sa White Plains? Ba't wala naman sa mga magagandang lugar sa Pilipinas
na mga ganyang issue, maraming mga namamatay. Kasi nga, yung Caloocan nananatiling mahirap for a very long time. For the longest time, mahirap ang Caloocan. Kaya nga dapat nag-focus kayo na ubusin yung yung krimen at paangatin ang buhay ng mga tao diyan. Hindi nyo ginawa, tapos magsisisi kayo na maraming drug related operations dyan sa lugar ninyo. Ibig sabihin, maraming addict dyan. Yun ang problema nyo, madaming addict dyan, congressman ka dyan. O yung mayor nyo dyan, o dapat ina-address yan. Hindi nyo dapat sinisisi yan na maraming collateral damage sa inyo. Maraming collateral damage sa inyo, maraming addict sa inyo, maraming masamang loob sa inyo. Kasalanan nyo yun. Kayo yung namumuno dyan Dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Yan yung gusto nating mangyari sa mga dilawan Maging totoo kayo sa prinsipyo nyo. Dati ayaw nyo kay Bongbong dahil magnanakaw yung mga magulang. Kung pwede lang, lahat ng suot ni Bongbong kunin ninyo dahil sa inyo yan, pera nyo yan. Mga alahas niya, cellphone niya, sapatos niya, relos niya, kung pwede lang kunin nyo dahil galing sa inyo, ninakaw ng mga magulang niya, ninakaw nila yan Ganon kayo dati, never again, never again. Tapos dumating si Pangulong Duterte, nagalit kayo kasi para din siyang mga Marcos, ganito, galit din kayo. Tapos nung umupo na Marcos, ang ini-expect ko talaga, magagalit kayo kay Marcos dahil yun naman talaga yung original na kalaban ninyo. Tapos ngayon, biglang bati-bati na kayo. Dati never again, dati magnanakaw, ibalik ang kayamanan, tapos ngayon bati-bati na. Ito ang legit na dilawan. Ayaw sa ginagawa ng Marcos, ayaw sa pagnanakaw ng Marcos, ayaw din sa mga ginawa ng mga Duterte na kung ano man yung nakikita niyang mali, kahit wala naman. Ayaw din niya. So consistent siya. Parang si Guanzon, di ba? Si Guanzon. Consistent siya na anti-Marcos siya. Hindi mabubura ni Bongbong lahat ng mga kasalanan ginawa ng mga magulang niya. Worse, pinaano niya pa. Dinoble and replay niya pa yung kademonyoan ng mga magulang niya. So consistent siya. Okay ba sila ni Duterte noon? Hindi. Galit din siya kay Duterte noon. Pero ngayon, di ba? Prinsipyo. Ayaw mo kay Marcos. Ayaw mo kay Marcos. Ayun nga lang, naging Duterte na siya. Minahal kasi siya ng mga Duterte supporters kaya na-in love na din siya. Kung gagawin natin yun, ano kaibahan natin kay Duterte? Hindi parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Imagine this is a sitting congressman and has been a congressman for a long time. Sinabi niya, this is the worst Congress. 19 and this Congress is the worst Congress. At sinasabi niya, there's corruption in Congress. Ina ninyo, sisi kayo ng sisi ng corruption kay Inday Sara. Ito mismo kasamahan ninyo, sinasabi mga kurakot kayo. Si Toby Chanco, sinasabi mga kurakot kayo. Mga walang hiya kayo. Naglilinis-linisan kayo dyan, puros naman kayo mga magnanakaw. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating... Diba? Ang sarap ng buhay natin sa South Lounge, putang ina, Anli. Oo, catering, Anli. Putya, para silang nasa Vikings araw-araw. Putyang ina niya, mainit yung pagkain. Pag nagutom ka, punta ka lang doon, may pagkain. Kahit hindi ka nagugutom, pumunta ka ron, may pagkain. Pag wala kayong ulam sa bahay, maghahakot ka na lang ng pagkain doon para iuwi mo. Ang sarap ng mga buhay nyo. Pera ng taong bayan yung ginagamit ninyo, ang nire-representa nyo. Mahirap na mga Pilipino, pero ang narangya ng mga buhay nyo, mga rangya kayo. Mga walang hiya kayo, mga hayop kayo. Mga demonyo talaga kayo, mga impacto kayo, mga maligno kayo. Dapat talaga sa inyo, lahat kayo, dapat putulan ng dila. Mga kupal na mga lihitimo kayo, mga buwisit kayo. Hindi, tingnan nyo, sinasabi na mismo, ang sarap ng kain natin doon. Yung mga constituents natin, ang ihirap. Problema sa gasolina, sa kung saan-saan. Tapos, ang inuuna natin, politika. Mga walang hiya tayo. Yun ang sinasabi dito ni Erice. Mga kababayan, habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Agay Erice ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito
masusumpungan ang katinoan. Yo, walang tino. Baliw eh. Ang galing, di ba? I mean, dilawan yan. Sabi ko sa inyo dito sa atin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Pag nakita natin naman na ganyan, maayos, o anong gagawin natin? Okay, dapat bigyan natin ng pagkakataon para marinig ng taong bayan yung sinasabi. May punto eh, di ba? O yung itong mga Marcos na to, simula umpisa hanggang ngayon, Satanas, sigurado ako yung mga anak niya, mga kaapu-apuhan niya, mga kirubin ng ng impyerno. Mga kulay itim ang mga pakpak niya, di ba? Yung kirubin, ulo, tapos may ganon, no, may pakpak. Hindi puti ang pakpak ng mga itim, tsaka pula. Oh, sana nagustuhan niyo itong vlog na to. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, i-share niyo ha. I-like ninyo, o ipakalat ninyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Oh, pero huwag kayo maniniwala sa sinasabi ko. Lahat ng sinabi ko ay for entertainment purposes lamang. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong